Native pigs, likas na baboy. Alagaing dati-rati ay hindi binibigyan ng halaga ng marami. Subalit ngayon ay nangunguna sa mga hinahanap-hanap na alagain sa bukid. Kasama ng mga likas na manok o native chicken, ang alagaing ito ay madaling alagaan. Hindi nga lamang mabilis lumaki. Hango sa mga mailap na uri ng baboy, napaamo na sa haba ng panahon. Domesticated kabayan. Payo naman ang ilang dalubhasa kahit na yaong nahaluan na ng imported na lahi at hinahayaang nakagala at nakapanginginain ng mga likas na pakain, hiratin na rin sa kapaligiran. Maituturing na ring likas na baboy ang mga ito. Kung kaya't ito ang pinagsisikapang paramihin at ipaalaga ng mga dalubhasa sa mga nahihilig sa pag-aalaga ng baboy. Rico, meron kang sinasabi na BT para sa iba't ibang klase ng mga baboy na native na inaalagaan dito sa experimental station sa Tiaong. Ano ibig sabihin nun? Bali po, ang BT block po namin ay dinevelop namin at 3 native strain ng Quezon, Benguet at Marinduque. Ito po yung aming dinevelop dito sa tagal ng selection namin dito. Almost 8 years na po na dinevelop. Kaya po kami nakapag-produce ng BT block, native pig chow. Ano ibig sabihin ng BT? Bae Chaong Black Pigs. Ayun. Tapos, bakit ang pinipili lang ninyo ay Marinduque, Mindoro, at Benguet? Kasi yun po yung strain ditong available sa center. Kaya yung po 3 strain na yun ang aming kineros para makadevelop kami ng pure black pig. Compare po sa pure strain ng native, mas mabilis silang lumaki kaysa pure strain ng native. Okay. Tsaka po na-develop po namin yung color niya pure black. Pure black po. Kasi may mga baboy na native, sabi nila, pero may lumalabas na mga puti, mayroong mga iba-ibang kulay sa katawan. Opo, yun nga po. Kaya po, di ba kaya po native, kaya pure black, kaya ang gusto namin ma-produce namin ay pure black na native para itsura talagang native pigs. Bakit yung ibang native na nanggagaling sa ibang panig ng Pilipinas, anong nangyayari? Yung pong iba kasi sa ibang panig ng Pilipinas nanggagaling ay minsan nakocross na ng standard breed natin, kaya hindi na siya pure native. Ganoon? Opo. Kaya may mga ibang kulay? Opo, may mga ibang kulay po sila. Nung huli kaming mapunta rito, sinabi ni Ginoong Rene Santiago na ito ay pwede nating ipamahagi sa mga kababayan nating nahihilig sa pag-aalaga ng baboy. Ito ba yung sinabi ni Rene, pwede nating masabi rin na makasasapat ito sa pangangailangan ng mga Pilipino na gusto mag-alaga ng native? Opo, sa amin po talaga, gusto po namin makatulong sa maliliit na ating kababayan upang makapagpamula sila ng maliit na business sa native pig. Dahil hindi man po ngayon talaga ang native pig. Oo. Sa ngayon kabayan, malaki na rin ang pamilihan ng mga native pig sa Pilipinas, sa mga naglilitsyon, sa mga nagpoproseso at sa mga pangkaraniwang pamilihan. Hinahanap-hanap na ng marami kabayan. Ang kailangan na lamang ay makatuklas sa mga dalubhasa ng paraan upang mapabilis ang paglaki ng mga ito. Native pigs kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro.
Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, alagaing baboy pa rin ang pag-uusapan po natin. Yaw namang matataas na uri at lahi na galing sa ibang bansa. Pangmalakihang negosyo at mabilis para sa mga pangangailangan. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunang ating alamin. Alam po ninyo kabayan, ang isang uri ng baboy na may magandang hinaharap sa Pilipinas para sa mga nagpapalaki ng kawan ng alagaan ng nasabing hayop sa negosyo ay ang Chester White na naipakilala ng John & John Farm sa Binangonan, Rizal. Isang uri ng baboy na mabilis lumaki, maayos ang katawan at makapagbibigay ng mabilis na kita sa mga nag-aalaga ng baboy. Chester White kabayan. Yung pinakabagong breed namin ngayon na very popular na rin, yung Chester Whites. Okay. Ito ay dual breed, pwedeng terminal, pwedeng maternal. Ibig sabihin ng maternal, yung mother side niya, magaling magpagatas, magandang mga anak, mothering ability maganda. Okay. At terminal breed naman, kung hindi masyado maganda yung mga F1s mo or ano, yung pag nalahian ng Chester White na barako, gumaganda yung laman, mas mabilis lumaki. Ang ibig mo sabihin, Chito, kinalimutan na natin yung Landrace Large White para makakuha ka ng mga magagandang inahin at mga piglets na ipagbibili ng ating mga kababayan. Hindi, yung Landrace Large Whites natin nandun pa rin. Yun ang baseline natin eh. Okay. Pero since maganda talaga yung mga katangian ng mga Chester Whites, ini-infuse natin dahan-dahan yan para mas gumanda pa yung basic traits ng Landrace Large White combination. Hindi ba yung sabi mo, yung littering size mapapaganda natin at saka yung mga biik at saka yung pangangatawan, characteristic to maganda rin do sa Landrace at saka sa Large White. Malaki ba ang pagkakaiba niyan sa nasabing mga lahi? Malaki diferensya, lalo-lalo na yung mga pure Chester White gilts, ano? Antimano, matataba yung paa nila. Okay. Kaya yung leg strength nandun. Yun ang kailangan ng Landrace Large White. Kailangan mong i-augment yung katangian yun para mas maganda yung performance. Yung longevity ng mga babae mas matagal. Yung yung mga ibibigay na biik, marami ba alam mo, marami mga kababayan natin, tuwan-tuwa sila kapag yung ang inaanak nila ng mga biik ang mga inahin nila ay napakaraming biik. Alam mo, kung under practical conditions, yung sobra naman ang dami. Actually, kung titignan mo, masakit din sa ulo yun eh. Okay. Kasi yung masyadong malaki litter size, definitely may mga maliliit yun. And they need additional tender loving care. In short, nasa-sacrifice mo yung mga mas malalaki. Okay. Ideally, siguro, mga anak na 10 hanggang 12, okay na yun. Kasi ang teats naman ng inahin, from 12 to 14 lang eh. So, hanggang doon ka na lang dapat. Yung pag sumobra, echapuera sila, no? Oo, echapuera na yun. Masakit na sa ulo yun. Alam po ninyo kung pag-uusapan ng pag-aalaga ng hayop, ang alagaing baboy o hog raising ang may pinakamagandang hinaharap sa Pilipinas. Madaling alagaan, nasa atin ang teknolohiya, may mga matataas na uri at lahi. May mga pakaing angkop sa paglaki ng mga ito at may magandang pamilihan. Ang kailangan nga lamang ay tamang panahon ng pag-aalaga at maayos na pamamahala. Hog raising kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin.
the Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya, kabayan, isusunod po natin ang mga sagot sa mga tanong at kahilingan sa ating palatuntunan. Q&A, pagkalipas lamang ng ilang minuto. Bueno, sagutin muna ang kahilingan mula kay Teotimo Garces ng Tanay Rizal. Ang ukol sa mga matataas na uri ng kambing na ating naipakita sa ating palatuntunan. Ukol dito, makipag-ugnayan po kayo sa P-Card sa Los Baños, Laguna, ukol sa mga uri ng kambing na inyong pwedeng alagaan. May talaan po sila ng mga nag-aalaga at mga dalubhasa ukol dito. P-Card, kabayan, sa Los Baños, Laguna. Ang ukol naman sa mga halamang prutas na ating naipakita, lalong-lalo na ang lanzones, maaaring puntahan po ninyo ang farm ni Ginoong Ato Belen sa San Pablo City, Barangay San Juan, kabayan. Mula po kay Ginoong Melquiades Ramos ng Las Piñas, Metro Manila. Naroroon po ang hanap po ninyong lanzones at maraming iba pa. At ang ukol naman sa ilang kaalaman tungkol po sa ulang, macrobrachium, na ating naipalabas na, kabayan, sagot sa kahilingan ni Desilu Gamboa at Placido Toribio ng Maynila. Narito ang dagdag kaalaman ukol naman sa ulang. Ano ito? Dapnya o bloodworm o ano pa? Bale, ito po yung Artemia na Artemia. tinatawag. Ano yan? Locally produced o binibili ninyo? Hindi po. Bali, binibili po yung cyst niyan galing sa USA po yan. So, yan ang main food supposed to be po ng freshwater prawn, ng macrobrachium. Kaya lang, sa ngayon ho kasi, masyadong mahal yan. Kung dyan ho kami magdidepende, mahal ho, and then yung supply and then yung quality ng cyst na nakukuha ngayon sa USA hindi na ganun kaganda. So, kaya kami nakapag-formulate ng ibang pagkain aside from this kasi para bumaba din po yung presyo ng post-larvae po natin. So, ano ito? Zooplankton po. Ano yung zooplankton na yun? Related ba yun sa mga dapnya? Related ba yun sa Ang bloodworm? ang dapnya is a freshwater zooplankton. Ito naman po is marine. Marine. Apo. Zooplankton. Apo. Ito ang binibili ninyong mamahalin. Apo. Mahal talaga. Nakakanegosyo sila. Hindi ba tayo pwedeng magnegosyo rin sa ganyan? Wala ho dito kasi sa ano pa ho yan kinukuha eh. Ang Hindi, alam sabihin, can we not produce this kind of feeds for... kailangan po niyan, 100 ppt or more than. Actually, pwede tayong gumawa nito. Nitong Artemia. In fact, gumagawa... Ano yan? Ano naman yan? Gumagawa na nito yung Indonesia.
So kailangan lang natin ng isang magandang government program para makadevelop tayo ng industry on Artemia. Ito siguro ang pumipigil doon sa or nagiging hadlang para maimura natin yung mga seeds natin. Oo, kasi napapamahalan for aquaculture. Ito yung sinasabi nilang medyo na advance sa atin ng Indonesia. Sa ganitong mga feeds. Actually, nauuna Indonesia sa atin. Iuna talaga sila. So, gumawa kami ano po ang pinanggagalingan to? Saan nagmula ito? Ito, ito yung ginagawa namin dito para hindi tayo masyadong mag-rely sa Artemia. So, ano po yan? Bali, ito po is oyster meat with egg. Egg yolk o egg white? Same, egg yolk at buo, saka, buo. Opo. Tapos pinaghahalo. Opo, and then ini-steam siya. Parang leche plan. Pagka nileche plan, mukhang mapakain. Pag nileche plan natin yan, ano yan, nabubuhay? O ganyan na lang? Hindi po, ganito na po na parang ang tawag nito, inilalagay lang muna namin sa isang mesh net para magdurog-durog, and then yun na po yung kakainin ng larvae. And this is for the post-larvae stage? Hindi po, even yung mysis stage or soya stage pwede. Pati sa soya stage pwede na to. Apo. Ulang kabayan, macrobrachium. At tulad ng ating nasabi, bagamat marami tayong makukuha nito sa Pilipinas at may teknolohiya na sa pagpaparami at pag-aalaga, maliit pa rin ang market po nito sa ating bansa. Kung mapalalakas ang pamilihan sa pamamagitan ng kampanya ukol dito, marami po ang makikinabang. Alam po ninyo sa ibang bansa malaki po ang produksyon ng ulang. Masustansya na, may bigay pang kita. Kung pag-uukulan ng pansin ng mga kinaukulan sa ating pamahalaan. Mula sa ating Q&A, kabayan ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay ang demonstration sa isang seminar na nahiling po sa ating palatuntunan. Ice Cream Production, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Naku kabayan, napakaraming nais na maka-attend ng seminar ukol sa ice cream making ng GSK. Marahil, dala ng pag-init ng panahon sa kasalukuyan. Nasabi nga ng isang pastor na amin pong nakaugnay, makararami ka ng kain ng ice cream sa mga panahong ito ng tag-init. Okay, ice cream production sa GSK. Okay, preparation. Tingnan ninyo to. Sa primero, kung
magkakaroon tayo ng boiling water, no? Pagkatapos, cassava flour, extraction ng coconut milk, merong second extraction, merong first extraction. Sa actual po nating paggawa, mag-uumpisa po tayo dito sa kanan. O ano yon? First extraction. Coconut, gagatain po natin, no? Ito na, o dilagyan mo ng 3 cups water, pigain mo. O pagkapiga mo, salain mo. O pagkasala, hiwalay mo dyan. I-set aside mo dito. O, nasa bowl. O, susunod, yung pangalawang gata, nagata mo na eh. May sapal pa. Punin mo yung sapal. Pagkatapos, lagyan mo ng tubig. O, pagkatapos, pag napiga na, hindi nasa isang bowl na gayon. Na-filter nyo na yon. Lalagyan nyo ngayon ng powder milk. O, pagkatapos, lalagyan nyo ng yung 4 na itlog. Pagsamahin ninyo ngayon doon sa gatas. Pagkatapos, sasalain uli. O, iset aside uli yung bowl dyan. E di 2 bowl na nandyan. First extraction, na meron lang 3 cups water. Tapos, may second extraction ka, na nilagyan mo ng gatas, tinunawan mo ng gatas, ng powder milk, at saka, nilagyan mo ng binating itlog. Ayan. O, di nandyan na yung 2 bowl, na set aside na. O, kumuha ka ngayon ng cassava flour. Lalagyan mo siya ng 2 cups water. Yan. Tapos, hahaluin mo siya ng hahaluin. Tapos, ipipilter mo. O, isama mo rin dyan. E di 3 na yan. Una, first extraction, na may tubig. Second extraction, na may gatas at may itlog. Tapos, cassava flour, na merong 2 cups na tubig. O, di 3 na yan. O, ngayon, meron tayong boiling water. Itong boiling water, dito po natin isasama yung pandan leaves. Diba? O, pag na-boil na yung pandan leaves, halimbawa, sinalang natin, nag-start siyang mag-boil, bigyan natin siya ng 5 minutes. No? E di kumulo siya ng 5 minutes. Ibig sabihin, well extracted na yung pandan leaves. Berding-berde na yung yung tubig. At ang bango-bango. Yun. Edi, kukunin naman natin ngayon yung scalding. Pupunta na tayo ng scalding. Pabayaan natin na kumukulo yung tubig, tapos ni-ready na natin ang second stage, ang scalding stage. May kaugnayan po sa ice cream production na itanong sa ating palatuntunan kung mayroon ding seminar ukol sa ice drop making naman. Hayaan po ninyo, pag-uusapan po namin ito sa GSK ng ating palatuntunan. Gabayan sa kabuhayan ng ating palatuntunan, ating alamin. Antabay po kayo kabayan, babalikan natin ang pulong-pulong pangkabuhayan ng ating palatuntunan at Feed Pro sa bayan naman ng Bantay sa Ilocos Sur. Pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security.
Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kamakailan kabayan, napadako ang ating alamin at FeedPro sa bayan ng Bantay sa Ilocos Sur, na kung saan kahit na matindi ang init ng panahon ay mainit din po ang pagsalubong sa ating pong mga kasama mula po sa FeedPro at palatuntunang ating alamin. Dinaluhan ng maraming magsasaka at ang talakayan po ukol dito sa pag-aalaga ng baboy ay napakasaya. Napag-alaman namin kabayan na ang ibig sabihin pala ng Bantay sa Ilocano ay bundok o hill. Dahilan sa sila'y napaliligiran ng mga bundok sa kanilang bukirin. Naging masigla ang usapan at nagpalitan po ng mga tanong at sagot sa palatuntunang ating alamin, gayon din sa FeedPro at PIGS. Aling Lids, ano apelyido? Plete po. Yung namamasahe. Noon, nung dalaga, plete. Ibig sabihin, pasahe. Pasahe? Opo. Pero ngayon, Ramos na. Yung pag sa paraspas. Hindi, tema, gulo eh, gulo. Ang tinatanong ko lang sa inyo, apelyido ninyo. Apelyido. Ramos. Nung dalaga, plete. Yung plete, ibig sabihin sa Tagalog, pasahe. Yun, malinaw naman. Ang pangalan niya, Lydia Pasahe. Yan, di ba? Como ikaw ay naging, nagdalaga ka na, may edad ka na ng konti, Lydia Plete. Yan. Nung ikaw naman ay sumadlak na sa malaking problema, naging Ramos na. Kamag-anak mo si FVR? Opo. Kasi apelido ko nga eh. Kamag-anak ninyo? Ramos nga po. Di siyempre, kamag-anak ko na. FBR, Ramos. Ramos naman ako. Di, magkamag-anak. Ano? Oy, meron ba tayo sombrero dyan? Meron? Okay ha. Alin Lydia, teka mo na. Alin Lydia, anong barangay po kayo? San Julian po. Burian. Julian. Julian. Sa barangay Julian, may alaga po kayong baboy? Meron po. Mga ilang pong baboy ang alaga po ninyo? Ngayon lang po, bali 4 na lang. Pero nung isang taon, umabot ng 15. Umabot ng 15, may inahin po kayo? Meron po, 2 po. 2 ang inahin. At ano po ang pinapapakain po ninyo sa inyong alagang baboy? Siyempre po, feed. Hindi nagsasabi ng tapat ito, pare. Kasi... Gusto mo po yung resibo ko, binibili ko mga feeds. Ano yan? Feeds. Feeds. Ang gusto mo, ipakita mo ang?
Mga resibo yung binibili ko. Yung mga resibo para mapatunayan niya na bumibili at gumagamit siya ng FeedPro. Yan. Okay naman. Ano, ha? Okay. Anong naging karanasan po ninyo sa FeedPro, Aling Lydia? FeedPro, hindi pa naman ako. Sabi niya may resibo siya ng FeedPro. Pagkatapos, ano ang naging karanasan siya sa FeedPro? Sabi niya, ano yung FeedPro? Hindi ko naman po bilanggit na FeedPro. Feeds lang naman po bilanggit ko eh. Mawawalan ako ng hanap buhay sa inyo sa FeedPro. Mawawalan ako ng hanap buhay dito. Sabi niya, gumagamit siya ng FeedPro. Pagkatapos, natanungin ko, kung anong karanasan sa FeedPro, sabi niya, ano yung FeedPro? Wala naman po ako talagang binanggit na FeedPro. Feeds lang po ang sinabi ko. Walang pro. Okay. Okay. Lydia! Teka na. Kung sakasakali ba, Aling Lids, kung sakasakali sapagkat napatunayan natin maganda talaga ang alaga po natin sa pakain FeedPro, gagamit na po kayo. Opo. Yes. Mabibigay nyo ba sa amin ang inyong anong tawag nun? Yung pagsang-ayon, yung magandang salita na kayo po ay gagamit na ng FeedPro. Okay. Maraming salamat po, Aling Lids. Ayan. Bigyan na ito ng t-shirt at saka bigyan mo na rin ng sombrero. Bigyan mo para doble. Yan. Okay. Mula po sa pulong-pulong pangkabuhayan sa bayan po ng Bantay na pag-alaman ng ating alamin na ang mga bayan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, lalo na sa Sur, ay tanyag ang pag-aalaga ng baboy, likas man o imported. Sinabi ng marami na mawala na ang ibang hayop, wag lamang ang baboy. Isang dahilan kung bakit nakatuon ang pansin ng maraming kumpanya ukol sa hog raising sa Ilocos Region, na palagi ang nadarayo naman ng ating palatuntunan at FeedPro at naipakikilala ang paraang babuyang halos walang masamang amoy. Extension Service Kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Mamaya kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, muli po nating pag-uusapan ang ukol sa native pigs, ang pananagumpay ng ilang po nating mga kababayan sa pag-aalaga ng nasabing hayop. Pagkalipas lamang ng ilang paalala.
Alam po ninyo kabayan, halos karamihan sa mga tanggap na tanong at kahilingan ng ating palatuntunan ukol sa pag-alaga ng hayop ay ang ukol sa native pigs o likas na baboy. Tulad po ng ating nasabi, halos ang buong Pilipinas o sa lahat ng parte ng ating bansa, ang piling alagaing hayop ay ang baboy. At hindi nahuhuli ang native pigs. Kung kaya't abala ang mga nagpaparami nito sa kanilang alagaan upang higit na gumanda ang kanilang kita. Kung ating alamin ang tatanungin kabayan, hindi po ang baboy damo ang dapat na alagaan kundi ang pinaghusay na uri ng native pigs na pinag-uukulan ng pansin ng mga dalubhasa sa paghahayupan. At kung pag-uusapan ng mga nag-aalaga at nagtatagumpay, narito ang isang nakaugnay ng ating alamin sa pag-aalaga ng native pigs. Felix, napakaganda ng mga alaga mo mga native pigs, ano? Ano ang ginagawa mo para mapaganda mo sila, mapanatili mo ang maayos na katawan, maayos na kalusugan ng inyong mga alagang native o likas na baboy? Bale, sir, yung pinapaliguan kong minsan, tapos linilinis every time na may madumi na nililinisan ko ng Tapos yung pagkain nila, kung may time ako na gagawa ng mga, halimbawa yung mga organic na pagkain. Oo, sa pagkain nila. Meron kang trikantera, no? Madre de Agua, meron ka, no? Oo, sir. Okay. Tapos yung OHN, FPG, ganun, gumagamit. Ano yung OHN, OPG? Oriental Herbal. Herbal nutrients, sir. Ano yan? Binibili mo? Hindi, sir. Ginagawa ko. Ano itong, paano paggawa mo nitong klase? Ano to? Parang mga organikong paraan? Pineperment ko yung sir. Pineperment ko. Yung feeds? Hindi, yung kasing ginamit kong OHN, yung garlic tsaka ginger. Garlic at tsaka ginger, yung bunga mismo? Oo, sir. Tapos? I-ferment ko sa molasses. Gaano karami yung ginger at saka ginger at saka garlic? Gaano karami? Bale, yung ginawa ko, sir, 5 kilo. Tapos, 2 kilos ng molasses. Molasses? Oo. Tapos, tubig? Hindi, sir. Walang tubig? Paano yun? Paano na-ferment? Yung molasses lang. Molasses sa magta. Pagkatapos, ilang araw yung fine-ferment? Bale, 14 days. 14 days ata yun. Bago lang kasi ako na gumawa. 14, pagka 14 days, halimbawa, 2 weeks yan, pagkatapos anong ginagawa, hinahalo mo na sa tubig? Sa pagkain nila, sir, oo. Ano ang pagkain binibigay mo sa kanila? Yung darak lang, tsaka yung ng mais, sir. Mais din, darak din ng mais, ano? Pagka darak, anong klaseng darak ang ibinibigay mo sa kanila? Yung mas magaspang sa D1. Mas magaspang sa D1. Bakit mas magaspang sa D1 ang ginagamit mo? Para hindi basa yung tae nila, sir. Ganon. Oo. Maganda, nabubuo. Oo, sir. Okay. At kapag ka ikaw ay nagkakaroon ng problema, halimbawa, nagsisipo, nag-uubo, siyempre ganyan din ang native, ano? Palagi mo bang, binibigyan mo ba ng gamot na kagaya ng antibiotiko? Oo, sir. Yung OHN. Yun ang OHN. Ano mang OHN? Yung Oriental Hog Nutrients. Herbal nutrients, sir. Herbal nutrients. Okay. At maganda naman ang kinakalabasan. Okay naman, sir. Okay. Felix, mga ilang inahin mayroon ka rito sa alagaan mo? Bale, sa ngayon, sir, 22. 22 sa alagaan mo, ang inahin, ano? Ano ang average na anak na ibinibigay sa iyo ng mga inahin? Nagre-range ng, sir, 9 to 10. 9 to 10. O average yun, ha? Oo. Pero yung baguhan, may nanganak ng 5, ganun, 6. Pero may namamatayan ka pa rin? Meron, sir. Hindi maiwasan, ano, ha? Sa sa mga barako mo, may barako ka ba? Meron, sir. Sa ngayon, bale, 5 ngayon. Pero masyadong marami. Kaya
tinatanong ko kay Sir Raymar kung kailan niya may schedule. I-dispose mo? Kung ko, sir, castrate ko muna. Kaka-straight na para hindi na pakinabangan sa yung sa pagbubuntis, sa pagkakasta, Oo, sir. Tapos yung pagka yun ay kina-straight, bebenta mong para karne. Oo, sir. Okay. At sa sa mga alaga mong biik, paano naman ito? Binibenta mo as biik, binibenta mo as lechonin, o ano ang pinaka-main business? Sir, mostly yung lelechonin. Pero may binebenta. Nagbebenta rin ako ng mga biik, sir. Oo. Wala naman nagpo-problema na sasabihin sa'yo, Felix, yung binenta mo sa akin, ayaw lumaki. Wala pa naman, sir. Oo. Mga ilang taong ka na, Felix, nag-aalaga ng native pigs? Bale, nag-start ako ng 2013, sir, pero yung kapatid ko ang nag-alaga nun. Pero last year lang ako nag-full blast ng kwan. Bakit? Anong ginagawa mo noon bago ka nag-take over? Bale, nagtatrabaho ako sa private company sa Candon. Sa Candon. Pagkatapos, naisip mo, ikaw na lang dito? Nung ayaw nilang itaas yung sweldo ko, kasi nag-promote sila hindi naman tinasan yung sahod ko, kaya... Alaga ka na lang ng biik. Mas maganda ba yung desisyon mo? Medyo din, sir. Okay naman. Pero mahirap lang ng mag-alaga. Pero dito ka naman nakatira sa lugar na ito, di ba? Oo, sir. Okay, at ilan ang mo sa pamilya? Ilan ang anak mo? Bale, single pa lang, sir. Single pa. So, naasikaso mo mabuti ang babuyan mo, di ba? Oo, sir. At itong kulungan mo, ikaw na ba ang nag-design nito? Lang, sir. Kaya lang, extension kasi ito, kaya hindi masyadong maganda yung kanya. Hindi, ibig sabihin, ikaw na bumuo talaga. Bale, sir, nag-partner kami ni bayaw ko kasi nakita niya na maganda yung kaya last year, nag-decide siya na ay gusto niyang makisosyo, so nagsosyo ka. Kasi yung lote, sa kanya to. Kaya tapos ikaw ang alaga? Oo, sir. Kaya yung pagkain, paghatian namin. Kabayan, ang native pigs na ating pinag-uusapan ay isang uri ng alagain sa paghahayupan na may bigay na maayos na hanap buhay at kita at makatutulong ng malaki sa pag-unlad ng kabuhayan lalo na sa mga kanayunan. Kung pag-uukulan lamang ng pansin ng pamahalaan maging lokal o pambansa ang mga proyektong tulad nito at magbibigay ng malawakang suporta, hindi malayong maraming sektor ang makinabang at uunlad pa ang ating kabuhayan. Dapat sana'y maiukol ang panahon, kakayahan at suporta ng mga kinaukulan sa mga proyektong tulad po ng ating mga naipakikita. Alam po ninyo sa mga panahong ito na namumukod halos ang Pilipinas sa ganitong uri ng proyekto at alagain, tayo po ay may pag-asang magbigay ng kita sa maraming Pilipino. Native Pigs, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin.